Magandang araw po sa inyong mga viewers ko at sa mga subscriber at sa mga kasandaluhan ng Armed Forces of the Philippines, lalo na po ang Philippine Army. So ang topic po natin ay discuss ngayon ang about sa salary standardization ng Armed Forces of the Philippines. So tinatawag na AP pay scale. Effectivity po nito ay 01 January 2018 sa time po ni Presidente Duterte. So ang scale ng base pay pa lang po ito, base pay, hindi po kasali mga allowances ni mga long pay, longevity pay, laundry, or personal economic relief allowance, pera, combat pay, hazard pay, hindi pa po kasali yan, clothing. So dito lang po tayo sa base pay sa as of 01 to January 2000 effectivity up till now, pero may nadagdag po sila ngayon sa subsistence allowance. Mamaya ko na po i-discuss yun. So, ang general po ay 121,143,000. Ang lieutenant general po is 108,163. Major general po is 86,277. Ang brigadier general po ay 76,988. Ang colonel 68,740 pesos. Ang lieutenant colonel 61,375. So ang major 54,799. Ang captain 49,801. Ang first lieutenant is 43,685. Second lieutenant is 39,356. Probationary or cadet 35,436. Yung po yung sa mga officers. Nandyan po sa itaas. Tingnan nyo po dyan. Nakalagay po dyan. Tapos dito na po tayo sa enlisted personnel. Yung F Master Sergeant, 35,456. BSP pa lang ito ha. Then, Chief Master Sergeant, 34,761. Saan na ba tayo? Senior Master Sergeant is 34,079. Master Sergeant, 33,411. And Technical Sergeant is 32,756. Staff Sergeant is 32,114. Duty Sergeant or Sergeant, 31,484. And Corporal is 30,867. PFC is Private First Class, 30,261. And Private is 29,668. And Candidate Soldier, nagtitraining pa lang, is 18,587. So, yun po ang scale nila sa BSP. Excuse me po. Hindi pa ako kasali dyan yung mga laundry allowance. Pero wala pa akong data sa mga update ng laundry allowance. Pero meron ako ditong lumang data, yung panahon ko pa. Ito ay mga, sa rank of duty sergeant. Yan, ipopost ko sa itaas para makita po ninyo yung mga natatanggap nila. Meron silang quarter allowance, clothing allowance, subsistence allowance, hazard pay, and combat pay. Pera, yung pera, ibig sabihin ng personal economic relief allowance, then laundry. So, nandiyan din ang mga deduction. Kung nag-loan ka, nandiyan yung mga nandiyan din. So, nandiyan po sa taas, makikita nyo po dyan sa taas. So, ngayon po, ang long pay ko noon sa duty sergeant, ang base pay ko muna is 14,509. So, nung panahon ko po yan sa duty sergeant. Pero ngayon is
sergeant. Sandali ha, dali. Pero ilan na ba ang ano ngayon sa staff sa sergeant? Sergeant muna tayo, sergeant. Ang sergeant is 31,484. So, 31,484 po. So, 31,000 ang base pay ha. Ang laki ng diferensya. E base pay ko noon sa akin, 14,000 lang pa. 14,000. 14,000. Malaking diferensya. Ngayon, ipaliwanag ko naman sa inyo paano ang competition yan. Ang competition ko niyan ay yan, halimbawa sa mag-retire, sa pension, monthly pension kung nag-retire ka na is base pay plus base pay plus long pay times 100%. Kung naka 100% ka, kung 75% o 50%, times percent mo lang. Yun ang pong competition para malaman mo ang pension mo. Ito namang isa monthly pension plus lump sum kung magkano na lump sum mo. Wag na po natin ano yan. Covered ko yan. So nakita nyo po ang laki po ng diferensya, laki po ng pagbabago sa ano nila, sa tinatawag nito ng ano nila, mga standardization sa salary adjustment. Pero ngayon, as of December 3, 2024, basahin ko po, i-post ko rin po sa taas. House of Representative Speaker Martin Romualdez on Tuesday assure, pero ako kung assure pa pala ito, the forces of the Philippines EAP of budgetary support, including the proposed 50 pesos daily subsistence allowance. So, yung subsistence allowance nila ay dagdagan ng 50 pesos ng mga sundalo in line with the Marcos administration commitment to improving the living condition. Yan na. Oo. So, yung living condition, so, ang laki talaga ng dagdag ng mga sundalo. So, itong sundalo talaga ngayon ay military personnel, candidate soldier pa lang, ang monthly gross niya is 33,327. Sa enlisted personnel naman is 37,000 or private ka. Kung sa officer candidate ka, ano kaya second lieutenant candidate, officer candidate ka, makareceive ka ng 41,696 monthly. Pero kung lieutenant ka na, nasa duty ka na, ayun lang, malaki. Meron kang 49,906. So, napakalaki ng ano nila, adjustment, salary adjustment. Oo, dapat ayusin nila ang serbisyo nila dahil ang gobyerno natin tinitingnan ng mga moral and welfare nila. Marami kong benefits pa sila. Meron po silang mga housing privilege, then hospitalization privilege. Oo. Lalo na kung ikaw ay sundalo, nagkasakit ang magulang mo, kailangan operahan. Ikaw ay may asawa na. Ma-covered po siya, basta lagpas na po siya ng 60. O kaya direct beneficiary mo siya. Pwede mo siyang dali sa bilo na. Oo, para libre doon, wala kang gagastusin kahit piso. Kung ano ka naman, retired ka naman, beneficiary mo tsaka ikaw, ma-hospital kayo. Kung gusto nyo ng libre talaga, wala talagang gastos, pamasahe lang, punta pa kayo sa Veterans Memorial Medical Hospital, diya po sa Quezon City, BMCC. Kung dito naman sa mga probinsya, meron po din mga, saliba itong sa Mindanao, itong medical center, meron pong ward yan para sa mga veterans, para sa mga retiree. May sariling ward, private ward po yan. Oh. So, marami kang benepisyo makukuha, basta ayusin mo lang ang pagserbisyo mo.
Oo. Kasi pera po ng bayan yan. Kailangan ayusin mo rin ang serbisyo mo. At sa mga aplikante dyan, sa mga kandidato yung gusto mong sundalo, malaking chance nyo na ito. Kasi noong panahon po namin talagang hindi pa nano sa standardization Oo. Tsaka mag-i-increase pa ito kasi 2018 pa lang skill table nito 2018 pa. So 6 years na. Nasa kailangan 6 years mag-increase uli. 6 years, lumang na po ito 2018 pa ito ng pay scale ng AP. So may chance pa mag-increase. So, yun lang po, na-update ko po kayo. Tingnan nyo lang sa itaas ang mga naka-animation picture dyan. So malalaman nyo kung kung may katanungan po kayo, pwede po kayo mag-comment sa comment section. So, anong gusto niyo pang malaman, pwede po kayo mag-comment at sasagutin po natin ang mga katanungan ninyo sa hanggang makakaya ko po. So, hanggang dito lang po tayo. Ako pinagpapasalamat sa inyo. Maraming salamat sa pagsubaybay sa aking mga video. At sana po ay manawaan nyo at maintindihan nyo mga sinasabi ko. Kung meron po kayong comment, just comment below. So yun lang po, magandang araw po sa inyong lahat, magandang buhay, at mabuhay po ang amadong Armed Forces of the Philippines or Sandatahang Lakas ng Pilipinas, and mabuhay ang Pilipinas. Maraming salamat po, and thank you very much to all of you. Thank you. I salute.